May gumuhupong pader sa Cainta Rizal kaya may mga binaha sa apektadong lugar. Dahil dyan, hindi po natin kasama rito sa studio si Connie Sison. Kuha tayo ng detalye sa kanya. Good morning, partner. Kumusta? Maulang umaga, partner. Mabagyong umaga sa inyong lahat, mga kapuso. At ito nga, may mga nakalap tayong impormasyon dito sa may area ng Cainta Rizal na isa hong village, particular yung Eastville, ay may bumagsak na pader, doon sa kanilang perimeter wall. Bumagsak po dyan. At ito po ay naging dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang tubig baha dito po sa mga area naman ng Cainta Rizal mula sa Antipolo. Alam naman natin, ang bulibundukin ng Rizal, partner, ay talagang nagbuhos ng matinding ulan. Dire-diretso ito dito sa mas mga mapababang lugar. Pero itong particular na rason ng pagbagsak ng perimeter wall ng isang village nga dito sa Cainta Rizal ang siyang nagdulot ng mabilisang pagbaha dito po sa iba't ibang mga other villages na karatig lamang nito. So ang nakikita natin kanina dun sa pag-ikot-ikot natin, partner, merong ilang mga residente na sa kasalukuyan nire-rescue. Particular na yung mga nagpo-commute. Hindi na sila makalabas ng Marcos Highway patungo sana sa kanilang mga trabaho. Kaya ang ginagawa na lamang ng mismong inisyatibo ng Cainta Rizal na rin ay nagpatawag na sila ng mga fire truck para isakay yung mga residente. Papasok naman ng kanilang mga tahanan sa loob ng village na may baha na rin. At balita natin kanina, maabot na mula tuhod at kanina may mga narinig din tayo, partner, na doon sa isang area na kadalasan talagang binabaha ay umaabot na hanggang baywang. So hindi na talaga ngahats pa yung mga sasakyan na makalabas patungo doon sa labas ng Marcos Highway sa taas na rin ng baha. Mismo mga SUV na ito, partner, malalaki ng sasakyan, ay naduwag. Dahil siguro nakita nila na dami na rin nagbabalikan at wala nang mga ngahas pa na talagang sumuong pa din sa baha. First time, particular na dito sa area ng Eastville, according to mga residente, na talagang binaha sila. Dahil sa pagregasa naman ng tubig mula sa Antipolo dahil dun sa nabuwal na pader nila. So mabilis na kumalat ito dun sa mas mga ibang karatig villages na tumaas yung tubig, partner, hindi inaasahan yung mga dating mga hindi binabahang faith, ay ngayon bahang-baha at wala talagang magawa kundi manatili na lamang sa loob ng bahay at kanya-kanyang linis ng tapat ng kanilang mga bahay, partner. Particular na itong mga basurahan na iniangat ng baha dahil mataas na nga yung baha, inaangat na yung mga basurahan sa tapat ng mga bahay at siya namang lalo pang nagpatindi ng pagbaha dahil yung mga basura, partner, ang siyang pumunta doon sa drainage at lalo hong hindi makahupa yung baha dahil nabarahan na rin. So etong mga ganitong scenario, partner, ang nagpapahirap ngayon sa marami sa ating mga kababayan dito naman sa Cainta Rizal at mga karatig na mga villages. At isa pang balita natin, nakikibalita rin tayo from time to time doon sa mga nagre-rescue. Sinasabi nga nila, kung dito daw sa area ng Eastville, doon sa mga kahabaan po ng mga villages, Kingsville, may Philippines, patungo dyan, naka-fire trucks pa, kaya pang mag-rescue. Doon daw sa area naman ng Village East, Bangkana, ang kanilang ginagamit dyan. Sanay naman na sila doon. Sabi nga nila talagang pagka hindi tumitila ang ulan, tuloy-tuloy din ang kanilang pangamba. At alam na nila kung anong gagawin nila. Pero yung iba kasi hindi inaasahan dahil mabilis nga yung pagragasa ng tubig, partner, dahil sa effect na nabuwal na pader. Partner, so yung inaasahan dapat, partner, tapusin ko lang, yung inaasahan sana, partner, na mabilis lang na pagbupa. Ngayon, within 10 minutes, nagulat ang lahat na mabilis na tumaas ang baha. Yun na nga. Sana itatanong ko, partner, kung sa ngayon ba bumababa yung baha o dahil tuloy-tuloy yung ulan, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas sa partner? Yes, partner. Unfortunately, ganyan ang nakikita natin. Kanina, ang tubig baha dito sa may area ng ilang mga streets doon sa mga nadaanan natin, gutter deep. Ngayon, hanggang tuhod na, doon sa mga area na hindi ito binabaha usual, hanggang tuhod na. Pero ngayon, mukhang mas tumataas pa. Nakikita ng mga residente yan, doon sa paglilinis nila, yung mga nakabota sila initially, pero pati yung mga nakabotang residente, pasok na rin yung tubig baha doon sa bota nila dahil sa taas ng tubig. At ito pa yung paalala lamang din doon sa mga naglilinis po ng mga areas dito sa Cainta Rizal. Alam naman po natin na ito po ay dating mango farm. Ngayon, partner, may mga insidente na rin tayo na nakuha ng
yung mga logs, no, natanggal yung mga puno na iba dahil sa lakas ng hangin kaninang madaling araw, bumagsak din. At unfortunately, doon sa mga logs na yon, may nakuha po 2 sawa. So ingat na rin po tayo, no? Naglalabasan din, pati syempre, yung mga ayaw malunod na mga ahas at kung ano-ano pa. So ingat po tayong lahat, lalo na sa leptospirosis, paalala rin yan ng mga residente. Sana nga daw, doon sa mga areas partner, no, particular, Cainta Rizal, na nadaanan natin, Marikina, lahat ng mga areas na alam namang binabaha na, yung mga barangay tanod, barangay captain na ang magkusang pumunta sa bahay-bahay para magbigay ng doxycycline. Yun po ang hinihilingan ng mga ilang residente na kausap natin. Ayun na nga, ingat na lang po kayo at sa mga po pwede magtrabaho sa bahay, gawin na muna yon at wag ng mga has na lumabas. Maraming salamat at ingat kayo, Connie. Salamat, partner. Ingat po lahat. Si Connie Season po nag-uulat kaugnay sa gumuhong pader sa Cainta Rizal. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.